pag nakita ko wala kayong kabetlog-betlog, kakainin kayo ng buhay yan. Hindi tayo tumayo dito para maging bakla. Makinig kayo. Iba yung iwala sa tira, iba yung pinipilit yung tira. Naintindihan niyo ako? Tayo, Bayati! Makinig kayo. Wala tayo sa ano eh. We're still in the game. Stay focused. Ano tayong bata? Ayun, kanina din sa'yo yun, pare. Ayan, pag sinabi mong sa'yo yun, pare, sa'yo yun. Eh, ba't nakawala? Game 1 ng series natin. Kailangan natin ng positive result. Pag pinasahan ka ng kampi mo, nagtiwala sa'yo. Kung ano yung nasa puso nyo, yun ang magiging resulta ng laro. I'm Wilson Tiu C. I'm 42 years old, taga Marulas, Engenti, Valenzuela. Wilson C kasi yung Weng, maraming karakteristik yun eh. Masyadong ano yung buhay ko eh, makulay. Iba-iba yung mga naging pagkatao ko eh. Pero iisa lang rin yun. Kasi dati naging drummer ako ng isang banda nung kabataan ko. Tapos naging waiter din ako, panandalian, nag-waiter ako. Tapos naging band vocalist din ako. Dati yun talaga pangarap ko, maging band vocalist. Siyempre makilala rin, sumusulat ako ng mga kanta dati. Tapos naging pilyo ako nung bata ako, nung high school ako. Hindi nyo na itatanong, 9 years ako sa high school, hindi pa ako nakagraduate. Kung wala yung DEX, hindi pa ako makagraduate. Pero nung college naman, nakagraduate ako dahil dun sa DEX, sa STI, tsaka sa BSTC. Wala ako nag-coach ng basketball noon, intrams ng kapatid ko. Intrams ni Warren. Ano yun eh, kasi ngayon kami maglaro ng PlayStation, NBA. So, lagi ko siyang tinatalo sa pag-rotate ng tao kasi may fatigue yun. Yung, kumbaga sa ano, balance, yung proper rotation ng tao. Doon ko siya tinatalo. So, sabi niya, kuya, subukan mo mag-coach sa amin na ikaw magpaikot ng tao, ikaw mag-rotate ng tao. So ginawa ko, parang yung experience ko dun nga sa game. Tapos siyempre, nakapaglaro ko ng basketball, naramdaman ko rin yung intense ng game, nararamdaman ko rin yung physicality ng game. Parang yun yung ginawa ko dun sa pagko-coach sa kanila nung intrams. Eh, taswerte naman, pinagpaala rin. Siyempre, yung mga player, magagaling din. Nag-champion. Tapos yun na, hanggang sa inano na ako sa mga half court sa mga street namin. Coach ka, mag-coach kaya ganun. Ayun na, hindi ko alam kung coach tawag dun eh. Yun, doon na nag-umpisa. Hanggang sa na, yun na. Coach, ano naman ang mga nagawa mo sa iyong community? Nako, dito sa community ko. Nakakayaman sabihin, pero para sa kabataan kasi talaga, nung ano kasi dito sa amin, sa lugar namin, walang court. Tapos, yung mga kabataan dito nakakalat, kusan-san na sila. Minsan mayroong dalawa, mayroong tatlo, may nag-iisa, nakaupo sa bawat kanto. Tinanong ko sila, oh, gusto niyo ba mag-basketball? Sabi ko sa kanila. May nagsasabi na, yoko po coach, habang nagse-cellphone, habang ML o Clash of Clans pa, sabi ko, gusto niyo ba mag-basketball? Tuwing dadaan ako, tinatanong ko sila. Wala silang alam na nagko-coach na ako sa labas sa mga commercial league. So, nung nabigyan ako ng pagkakataon, meron 3 batang pumunta sa akin. Coach, si Papa, dati raw nakakalaro kayo, sabi. Tapos sinabi po namin na tinaaya kami ni Kuya Weng patawag nila sa akin na turuan kami mag-basketball. So yun, na-encourage ko sila mag-ano ng basketball. Nagpagawa ko ng simpleng court dito sa akin, hindi pa ganito. Simpleng court lang. As in, maliit yung ring, tas may board na hiningi ko lang sa kapitbahay na plywood. Tas naglalaro sila hanggang sa mga ibang bata na influensyahan. Natuwa ako. So yung swerte rin yung parents ko, yung lalo yung lolo ko, meron silang lote. Actually lote, binata yung bahay. Ang ginawa ko, nagpagawa ako ng konti doon, kapiraso. So, ang magkakasya lang one-on-one lang talaga. Hanggang sa nakikita ko, kahit masikip yung court, 3-on-3 na, naglalaro sila. Minsan, apatan ang sikip talaga ng court.
naisip ko, ipagiba yung ano, yung sinakripisyo ko, yung nakatayong, ano doon, yung poso, yung tangke, tinanggal ko yun. Tapos, nung naglalaro sila, pail yung ano eh, pail yung cord ko, pail. Parang hugis tacos, parang ganun. Tapos, nag-decide ako na, gipain na rin yung ano, yung tindahan, yung shop ng mama ko. Pumayag naman yung mama ko kahit medyo ano sa loob niya. Kasi sabi ko, ma, nakikita ko si mga bata, masaya kasi sila. Yun, ginawa ko ng ganitong court na kahit medyo masikip, at least nakikita ko yung mga bata, masaya. Tsaka yung ibang mga tropa, mga barkada ko, ini-invite ko rin dito. Maglaro, papawis. Lalo na nagka-pandemic, siyempre, walang basketball. Tinigil ko muna panandalian dito. Nagka-ECQ. Siyempre, yun yung protocol natin. Pero, wag sana kayo magagalit sa akin. Nagpapalaro pa rin ako, pero in private. Parang isa-isa, dalawa, ganun. Hanggang sana bumalik na talaga yung para lahat maging welcome lalo dito sa court ko. Ayun. Gusto ko lahat talaga. Ang ano ko kasi, ma-addict sa bola, wag sa droga. Yung mga bata, hanggat nabubuhay ako, nabubuhay tayo, mayroong batang lalabas. May tatanda. Gusto ko lahat, nagbabasketball. Kung ano yung natutunan ko sa game, sa buhay ko, kung ano yung tinuro sa akin ng buhay ko, gusto ko i-share sa kanila. Kasi meron din ako may mga negative din na nangyari sa buhay ko. Meron din marami ring positibo na nangyari sa buhay ko. Lalo itong edad ko, marami na ako na experience. Gusto ko i-share sa kanila lahat yun. Lahat ng alam ko, lahat ng kahit na kapiraso lang yung dunong ko, hanggang doon lang yung dunong ko sa laro, kahit paano ma-share ko sa kanila. Malaking tulong. Kung pagpalain man na merong mag-varsity, mag-player ng interbarangay, mag-player ng PBA, MPPL, siyempre masayang-masaya na ako noon. Coach Wing, laking pasasalamat ko talaga dyan dahil kung hindi niya ako tinuruan mag-basketball, baka hindi lang ako sa labas, tambay, may bisyo siguro. Kaya laki ng pasasalamat ko kay Coach Wing. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko napasok yung mundo ng basketball. Sa amin, ano po kami, watak-watak po kami. Kumbaga meron kaming iba-ibang mundo, tapos dumating siya, pinag-reunite niya kami. So yung mga nagkakasama-sama kami dahil din sa basketball dahil sa kanya. Nagpa-training siya sa amin, libre. Mahal ng training camp, samantalang siya, binigay niya sa amin ng libre. Kaya malaki po yung na-improve namin sa kanya, kaya napalay ko ng utang na loob namin sa kanya sa basketball. Coach Wing, laki na natulong sa amin yan. Dati, hindi naman ako mahilig sa basketball, parang laro-laro lang. Parang di ko naman pangarap maging basketball player. Tapos yun, nakilala ko siya. Pinush niya yung pangarap ko na dito ka, maging basketball player ka. Sinali ko ni Coach sa commercial league. Grabe, pasalamat ko nun, grabe experience. Parang pangalawang magulang ko na si Coach eh. Pasalamat ko kay Coach. Hindi niya kami nayaan dito sa palabas-labas, tambay lang. Tinuring niya rin kami pamilya rin sa kanila. Pasok sa labas, pasok sa kanila. Hindi naman lagi sa pagbabasketball lang, may disiplina. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko kay Coach na yan, nakatungtong ako sa kanya, kasama ako sa training. Improve ako. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Wala ka tiwala sa tira mo? Ha? Ngayon mo ako pakita ng shooting mo. Huwag ka mag-exhibit sa tira mo. Pag-open ka, tira mo. Pakitaan mo ako, bro. Ang mga nahawakan kong teams, Fantasia River, Macopa, sa Valenzuela Christian School, yung Interbatyon, tapos 2002 sa St. Joseph naman yon, yung Yules, Intercommercial, Tenacity, syempre Tenacity, Team Can Riv, Sumilang sa Interpurok, Dalandanan, yung Worms, yung team ko Worms,
Nasama rin ako sa CBA Pilipinas 18 under. Valenzuela Classic Family, MPBL, nasama din tayo dyan. Maraming salamat at nakasama ako dyan kahit ang dunong ko kakaunti lang, kakapiraso lang. Malaking karangalan sa akin na naisama ako sa team na yan. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Ano naman ang pinaka-memorable na team sa'yo? Siyempre, Tenacity, si Boss P. Yung sumali siya sa 5'9 under, talagang underdog kami nun. Hindi ko alam paano kami mananalo nun, pero hindi mo pwedeng sabihin kasi sa mga player yun. Dapat palalakasin mo yung loob nila. Hindi ko makalimutan yun dahil sabi ni Boss P, sabi niya, nung 8 years siya na sumasali ng liga, hindi pa raw siya nagcha-champion. Kaya nung napa-champion ko yun, sobrang swerte. Swerte na rin na nangyari na nag-champion din. Sabi ko, sa totoo lang, kaya siguro nagcha-champion sa mga player din talaga, malalakas talaga yung mga naging player ko. Tingin ko hindi rin naman dahil sa akin. Kasi ako, nilalagay ko lang sila sa posisyon na alam ko na yun ang lalaroin nila. Alam ko, yun yung strength nila. Yun kasi ginagawa ko, parang chess. Kunwari, yung bishop, pa-diagonal lang siya. Yung queen, lahat, maagalaw siya. Yung horse, pa-L siya. Kung magkasano yung player, kunwari, ito, dito to, defender to, ito, rebounder to, ito, scorer to, ito, 3-point shooter, ito, court general. Parang ganun lang. So, hanggang sa balance, proper rotation, yun lang. Yun ang ginagawa. Pero yung mga player talaga, credits sa lahat ng mga naging player talaga. Credits talaga sa inyong lahat. Salamat. Yun nga, swerte nga talaga. Tsaka ito nga pala, baka nagtatanong sa akin, bakit di raw ako nagpapalit ng damit pag championship? Ito kasi yung polo shirt na to, pag championship, ito yung suot ko talaga. Siguro may halong swerte na rin dito. Kaya marami nagsasabi, Coach, bakit ka lagi naka-white polo pag championship? Dahil rin siguro dito, hanggang ngayon, hindi, dapat nga ito yung suot ko ngayon Kaya hindi nakasya sa akin Laki na ng tiyan ko Ito rin sa dahilan. Yung mga nagtatanong dyan, lagi ako naka-polo shirt na puti. Anong klaseng style po ba ang ginagawa niyong pagko-coach ng mga player? Kasi di ba may mga iba-iba tayong style. Sa inyo, coach, ano pong style yung ginagawa niyong pagko-coach? Hindi ko makapagsabi nun yung mga nanonood na tsaka yung mga players ko. Kasi yung sa akin, sabi raw nila, ano raw ako, terror daw ako. Ewan ko, sa court lang talaga yun. Talagang ayoko kasing lahat naman tayo ay natin matalo. Tsaka yung mga player, alam ko kasi yung limit nila Alam ko kasi pag kaya mo pa, alam ko pag may ilalabas ka pa. Hindi ko pwedeng ipakita sa iyo na mahina ako. Kailangan papakita ko sa iyo na mas malakas ako sa iyo. Gusto ko ma-absorb mo yung energy ko sa game. Madadala mo sa game. Yun yung gusto ko. Sabi nila, motivation, ganun. Siguro nga. Salamat sa lahat ng nagkikredit sa akin ng mga good vibes sa pagko-coach ko. At humingi ako pasensya sa mga hindi nakakaintindi kasi yun talaga ako, yun yung personality ko, yun yung style ko. Tsaka yung dunong ko sa basketball, pasensya na kayo kung yun lang talagang naabot ng dunong ko. Ang naging inspirasyon ko sa pagko-coach noon, si Ron Jacobs, Coach Ron Jacobs ng San Miguel. Si Larry Brown ng Detroit Pistons, lalo yung 2004 nila lineup. Tapos syempre si Greg Popovich. Yan. Kasi connected sila sa player. Tapos kahit underdog sila, kaya nilang ipanalo yung team nila. Basta iba yung passion nila, iba yung puso nila. Parang pag naging coach mo siya, automatic gagaling ka. Ganun. Malayo pa! Napakalayo siya! Tapos tayo! Ang sabi pala mo! Mas nagkakaroon tayo ng ball movement pag nasa ibabaw yung malaki. Pagod na sila Ang harap ko siyempre sa parents ko. Basta gusto ko lang sa pamilya ko, sa parents ko, lahat healthy. Lahat talaga sila, healthy sila. Yung mama ko, yung papa ko, siyempre, hindi natin masabi. Papa ko may sakit, mama ko, siyempre matatanda na sila. Ako, bilang isang anak, kaya ko kasi gawin lahat para sa kanila. Kahit yung mata ko, kaya kong i-donate sa kanila. Kahit yung puso ko, kaya kong i-donate sa kanila. Kahit yung kung ano man, yung parte ng katawan ko, na kung anong mahina sila, mahina sa kanila, kaya kong ibigay sa kanila. Talagang
gumaba lang ang buhay nila. Kasi sobrang mahal na mahal ko parents ko. Walang kapalit. Sa community ko naman, kung papalari, humaba pa yung buhay. Mas marami pang kabataan, maadik sa bola, hindi sa droga. Ano naman na masasabi mo, coach? Dahil sa dinabi-daming pwedeng maging coach ng Tenacity Crew, kayo ang napili. Hindi ko alam yung kay Boss P. Ang ingay-ingay ng bibig ko. Ang daming mga bad words na naririnig sa akin. Hindi ko alam, boss, ba't ako pa rin napili mo eh. Hindi ko alam eh, pero I'm very thankful talaga. Ako pa rin napili ni Boss P. Boss, alam niyo naman, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo pagdating sa basketball. Kaya ako nasama dyan sa MPBL nga eh. Dahil rin isa kayo sa dahilan eh. Lalo na pala kay Boss Bong Voltaire Ora, kay Boss Jess, kay Uncle Sam. Maraming salamat sa inyo. Boss Bong, lalo ka na Boss Bong. Dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong nakita mo sa akin. Sinama mo ko sa MPBL. Maraming salamat. Ano naman ang expectation mo sa mga player? Isa-isahin sila. Nako, Pokson, speed, quickness. Pinapabilis niya yung game. Yung tempo ng game, pinapabilis niya. Pagpasok ni Oxon, mararamdaman mo kagad yung presence niya. Parang lahat babagal, siya lang yung mabilis. Parang dumadami, gano'n. Kay Jan Bianya, alam nyo kung anong oras na. Orasan. Marami kasing ibig sabihin yung orasan. Matatawa yan. Minsan kasi naglalaro kami pusoy. Pag nananalo na yan, biglang tatawag sa kanya yung asawa niya. Sasabihin niya, uwi na ako hanggang lang ako, may oras siya lagi. Pag natatalo yan, walang oras yan. Babawi yan. Tapos syempre, oras na para kumain ng manok. Napakahilig sa manok yung bata niyan. Tapos, oras na for the big shot. Di ba? Diyan, natatawa yan. Pag natawa nyo doon, natatawa yan. Siyempre, RD Armilla, the beast. RD Armilla. Para sa akin, king of rebound. Rebound king. Siya yung kumbaga sa classic big man eh. Siya yung lumang big man. Ang talo niyan, parang lata lang ng Rino. Alam mo yung lata ng Rino? Ganyan lang. Pero nakukuha niya yung bola. It's about will. Paano mo kukunin talaga yung rebound? Paano mo kukunin yung bola? Nasa kanya talaga yun eh. Nasa sa player yun eh. Kung paano mo kukunin yung rebound, wala yung hindi ako naniniwala sa tamad eh. Kung paano mo kukunin yung bola, kaya ganun si Artie. Napakalas rumibon. Tsaka leader and defense, yan, si Artie Armilla, the beast. Hindi ko na makalimutan pala, laging okay. Brian Lakap. Si Brian Lakap, ang tawag ko talaga dyan, laging okay. Si Boss P, ayaw ng laging okay, gusto the Predator. Kaya siya laging okay kasi kita nyo naman, kahit anong gawin sa kanya, okay lagi. One time nga, tinignan ko yung likod niyan, kung may baterya yung likod. Kasi baka robot yan, ewan ko dyan, parang nakangiti lang lagi, tapos nakatula lang ganun. Ibang klase ang bata na yan, parang hindi tinatablan. Kahit iumpog mo siguro sa pader yan, hindi tatablan. Walang reklamo, ganun lang sasagot. Ganun lang siya. Hindi ko nga alam dyan sa bata na yan. Saka si Brian, napaka-humble yan. Napaka-humble na player, tsaka killer yan. Killer, kaya naging Predator yan. Yung Predator, di ba? Yung naka-stealth mode siya, bigla kang pupugutan ng ulo. Hindi mo alam, tahimik, bigla kang, yan si Brian Lakap. I love you guys! Expectation ko sa mga players ko natin sa darating na series, all heart talaga yan, all heart. Yung passion nila nandun talaga. Tsaka yung ginagawa kasi nila, yung gusto nila yung ginagawa nila. Kaya alam ko magtatrabaho sila, maglalaro sila ng buong puso. Talagang kumbaga sa patay kung patay. Tsaka yung mga yan kasi matagal nang magkakasama yan. Parang brotherhood yan. Hindi yan mag-iiwanan. Hindi talaga sila mag-iwan. Intact yung mga yan. Kumbaga sa core yan eh. Team. Kaya nga team eh. Tsaka yung role nila bawat isa. Alam nila kung anong gagawin. Walang nag-aagawan, walang nagsisisihan. Kasama sa game yun. Minsan yun nagkakaroon sila ng misunderstanding. Pero by the end of the day, paglabas ng court, we're brothers lahat. Parang mga anak ko lahat yan.
ang ultimate goal ko, walang ano to, walang plastikan to. Talagang magkaroon ng maraming kaibigan. Makilala sa bawat lugar, makilala para maging kaibigan. Para pag pumunta ka ng Laguna, sa Pagsanhan Falls, ano ba mga pasyalan doon, may kilala kang pupuntahan. Pag pumunta ka ng Bulacan, may kilala kang pupuntahan. Pupunta ka Malabon, may mag-aalok sa yung libre pansit Malabon. Pag pumunta ka Marikina, may mag-aalok sa yung libreng sapatos. Oh, Jed, di ba? May mag-aalok sa yung libreng sapatos. Pag pumunta ka ng Cebu, pag pumunta ka ng Cebu, baka mataga ka nila Lapu-Lapu. Ganun. Joke lang. Ganun, magkaroon ng maraming kaibigan. Magmahalan, basketball. Siyempre, manalo. Kailangan natin manalo. Yun naman lahat eh. Lahat naman ng dadayuhan natin, gusto rin manalo. Lalo naman tayo, gusto natin manalo. Yun ang pinaka-goal talaga. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, naniniwala at nagmamahal, maraming salamat sa inyo. Yung mga, hindi kasi ako nagbabasa ng mga comments pero may nag-PPM sa akin, mga positive messages, mas positive vibes, napakalaking tulong sa akin yun. Yung kumbaga, mas lalo akong ginaganahan, mas lalo akong napupositibo, mas lalo akong nag-aaral, lalo akong nagtatrabaho para sa inyo. Dahil, siyempre, may naniniwala sa'yo, meron kang pinanghugutan, hindi ka pwedeng sumuko dahil may naniniwala sa'yo eh. Di ba? Ganun. Maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta. Salamat. Sa lahat ng nanonood, sumusuporta. Ako, maraming salamat sa inyo. Hindi lang para sa hindi lang para sa crew, hindi lang para kay Boss P, hindi lang para sa kay Jed Kitcha, hindi lang sa crew. Buong Valenzuela to, para sa buong Valenzuela, buong Pilipinas. Lahat ng kabataan na nanonood, mas ma-influence sila mag-basketball, mas maano sila na idol ko to, idol ko si Brian Lacap, idol ko si Artie, idol ko si Oxon, idol ko si Janjan Bianya. Kung may napapanood man kayo sa on-cam na sa game na physical, alam nyo naman kung sadya o hindi sadya. Alam nyo naman yung intention at hindi intention. Alam nyo naman pag basketball pa yung nilalaro at hindi na basketball pa yung nilalaro. Kayo na bahala umintindi. Siyempre yung mga kalaro namin, tawag ko kasi kalaro eh, hindi kalaban. Yung mga kalaro namin, siyempre alam naman namin, ready kayo. Kami, yung crew, ganun din. Tsaka, maraming salamat sa pag-invite nyo sa amin, sa bahay nyo. Ito lang masasabi ko, pag pumasok kami sa bahay nyo, ang mga tsinelas namin nakahubad. It's a sign of respect. Kapag pasok mo sa bahay mo, hinubad mo ang tsinelas mo, nire-respeto mo yung may-ari ng bahay. Kaya ganun kami. Sana, pag pumasok kami sa bahay nyo, ganun din sana ang isukli nyo sa amin. Kaibigan pa rin. Lahat nangyayari sa on-court lang, pagtapos, magkakaibigan, love and peace, basketball. Yung experience ko dito sa Tenacity Crew, talagang grabe. First time nangyari sa akin to, first experience ko rin na, kasi may camera, di ba? Nakatutok sa'yo, kumbaga sa lahat ng mangyayari, makikita mo talaga, wala kang pwedeng itago. Talagang, kaya yung, minsan talaga, yung bibig ko talaga, yung mga sinasabi ko, pagpasensyahan nyo na. Kasi, yung intensity ng game, tsaka yung style ko kasi, ganun talaga ako. Ganun talaga. Gusto ko yung player ko umapoy para sa game, hindi para manggulo. Umapoy, magkaroon sila ng energy. Gusto ko yung skills nila, magtiwala sila sa skills nila. Kaya ganun ako. Gusto ko yung puso nila, triple ng puso ko. Basta gusto ko naglalaro sila para sa tenacity, para sa team. Hindi para sa pera. Hindi lang para sa pera. Tsaka sa lahat nga pala ng dinadayuhan namin, sana naman, pag nandun kami, lalo na, i-mention ko lang si Jed tsaka si Cha. Minsan kasi sila yung nakakatanggap ng mga, naririnig nila yung mga hindi magagandang salita. Although kasama sila sa team. Kaya na siyempre, minsan masasakit na yung nila. Ako na minsan naaawa dun sa dalawang magpartner. Minsan namumura sila, minsan ilalait sila. Sana naman minsan bigyan naman natin sila ng konting bilang tao, respeto ba. Lalo na si Cha, babae. Minsan naririnig ko, mura. Pinagsasabihan ng kung ano-ano. O sige, pwede, audience ka.
parte yun ng style mo, ng gusto mong gawin para makatulong sa team mo. Pero sana naman wag naman yung sobrang below the belt minsan yung ano, kasi siyempre si Jed tsaka si Cha, yung effort niyan talagang priceless. Wala akong masabi sa dalawang mag-asawa niya. Sa tingin ko nga mas mahirap pa yung ginagawa nila kaysa sa ginagawa ko eh. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Tenacity Crew. Maraming salamat kay Boss Charles Tan, kay Boss Arnold, sa lahat ng fan ng mga players. Sana keep supporting. Sabi ko nga, lahat na nagko-comment ng positive vibes sa kanila, napapalitan ko kasi maraming positive vibes na nagko-comment sa kanila. Napakalaking bagay nun sa isang player na mababasa nila yung comment nyo kasi doon lalo silang tumatapang, doon sila gumagaling sa mga comment nyo, nakakapositibo, nakakabigay ng magandang inspirasyon. Yung hype nila lalo sila nagpapampa pag naalala nila yung comment nyo. Ini-screenshot nila yung mga comments nyo, binabasa nila lagi, lalo na pag natalo kami, binabasa nila. Nagiging positibo sila dahil sa mga komento nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaya kita pinapasok, napakalaki ng tiwala ko sa'yo. Ano ka ba? Ako si Wilson C., ang coach ng Tenacity Crew na makakasama nyo dito sa Tenacity Series. Tenacity TV. Shoutout nga pala kay Boss Jess, kay Uncle Sam, lalong-lalo kay Boss Bong Volter Ora kasi malaki ang utang na loob ko sa inyo, boss. Nasama mo ako sa MPBL kahit yung dulong mo, kakapiraso lang, malayong-malayo sa mga coaches na kasama ko. Sa lahat ng coaches na nakasama ko sa MPBL, malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil marami ako natutunan sa inyo talaga. Kung ano man yung dunong ko noon, nadagdagan dahil sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Tapos sa mga players na nakasama ko, lalo na sa ex-pros, maraming salamat sa inyo. Kaila Paulo Ubalde, Hans Chele, Erwin Santamaria, kay Big Mac Andaya. Basta lahat ng players, lalo na Paulo Ubalde, marami akong natutunan dyan. Malaki ang utang na loob ko talaga sa naging MPBL family ko. Kahit yung dunong ko, lagi kong sinasabi, kakapiraso lang, natanggap ako dyan as a family talaga. Shoutout rin sa Worms, sa Sotanghon, sa Team Smiley, sa Marulas, Valenzuela, Genty De Leon, Valenzuela. Shoutout sa inyo lahat. Kay Kong Eric, kay Mayor Rex Gatchalian, shoutout sa inyo. Kay Tyson C, shoutout sa iyo. Sa lahat ng relatives ko sa Marikina, kay mama ko, kay papa ko, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, shoutout sa inyong lahat. Tsaka sa lahat ng sumusuporta ulit sa Tenacity, maraming salamat sa inyo. Buong puso yung pagmamahal ko talaga. Lahat ng nakikita ko talaga yung pagmamahal nyo sa crew. Kahit huwag na sa akin, sa crew na lang. Maraming salamat sa inyo. Thank you.